Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Magsisi tayong matapos, Paninang magbalik loob sa mapagpatawan na Diyos. Sa Kanya tayo'y lumulog at manbalik na lubos. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binibigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang hapon? Mga kapatid, patuloy po ang pagninilay natin ngayong Huwebes sa ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma. At magandang mapagnilayan natin, mga kapatid, kung ano ang tunay na papel ng Diyos sa ating mga puso at buhay. Magandang tanungin din, mga kapatid, tunay bang may puwang ang mahal na pong Jesus Nazareno sa ating mga kalooban? Dahil kung tunay siyang may puwang at may lugar sa ating mga puso, dapat sa ating pamumuhay, marunong tayong sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Bakit ko sinisimulan sa ganitong pamamaraan yung ating pagninilay para sa araw na ito, mga kapatid? Dahil kung mapapansin po natin sa ating unang pagbasa, ito po ang binibigyang diin ni Propeta Jeremias. Ang sinasabi ng Panginoon,
na sumunod sa kanyang utos. At ang hindi sumunod sa utos ng Panginoon, ano ang kahatnadan? Mapapahamak. At magandang tingnan po yan sa buhay pananampalataya natin. Alam natin na may kakulangan tayo. Alam natin na may kahinaan tayo. Alam natin na may limitasyon tayo. Pero naniniwala din naman ako, mga kapatid, alam din natin kung ano ang tama. Alam din naman natin kung ano ang mabuti. At kung alam natin kung ano ang tama at kung ano ang mabuti, minsan ang tanong, bakit hindi natin yun ginagawa? Alam naman pala natin na ang kagustuhan ng Diyos para sa atin ay maging mabuti. Pero bakit pinipili natin kung ano ang masama? Alam naman ng Diyos at tinuturo naman ng mahal na pong Jesus Nazareno kung ano ang nararapat para sa atin. Pero bakit ganon? Minsan, hindi lang puso ang tumitigas. Maraming pagkakataon, pati ang ulo, matigas. Kaya nga, di ba minsan, kapag ang isang bata hindi sumunod sa magulang, anong laging sinasabi ng magulang? Ang tigas kasi ng ulo mo. Tingnan mo, napahama ka. Tingnan mo, nadapa ka. Tingnan mo, nagkasugat ka. Alam naman natin kung ano ang tama. Naniniwala po ako diyan. Alam din naman natin kung ano ang mabuti. Minsan lang, kaya tayo napapahamak dahil sa katigasan ng ulo. Kaya anong panawagan sa atin naman ni Jesus sa ating ibanghelyong napakinggan para sa atin? Kung tunay tayong panig sa Panginoon, ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon at oras, sino ang pinaninindigan natin? Ang kasamaan? Hindi. Kung tunay tayong panig sa Panginoon, ang tunay na dapat nating pinaninindigan, walang iba, kundi ang kabutihan. At ang kabutihan, walang iba, kundi ang Diyos. Mga kapatid, kung meron man pong pinapaalala sa atin ang ating mga pagbasa natin para sa araw na ito, marahil nangungusap ang Panginoon, huwag kayong matigas ang ulo. Sumunod kayo sa akin at sigurado hindi kayo mapapahamak. Sumunod kayo sa mahal na pong Jesus Nazareno at sigurado hindi kayo magkakasala. At ang sumusunod sa Kanya ay tunay na panig, hindi sa kalaban ng Panginoon. Ngunit ang tunay na pumapanig kay Jesus, marunong sumunod sa Kanyang kalooban. Amen.